Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share. At pakiclick po yung bell button para po updated po kayo sa mga bago ko pong videos. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang bansang Austria. Kung kayo po ay pamilyar o gusto niyo po mag-apply sa Austria bilang isang housekeeping or room attendant, ito pong video ay para sa inyo. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Yung ating job hiring po ay nangangailangan po sila sa Austria ng housekeeping at room attendant. So, yung pinaka-information po regarding po sa mga legit agency para po wala na po mga how to apply. Wala na po mag-message sa akin kung saan daw po yung agency kasi wag po kayo mag-i-skip ng kahit na ano man po sa aking video para wala po kayong makaligtaan. Especially po kung ano pong agency kasi talagang paulit-ulit po talaga yung mga message. Ano daw yung mga agency samantalang bawat vlog ko po, inilalagay ko po yung mga legit agency. Depende na lang yung mga question and answer, yun lang po talagang hindi ko nilalagay. Pero yung mga ganito pong vlog, nilalagay ko po talaga. So, yung housekeeping or room attendant, female and male, babae po at lalaki ang kailangan nila, 18 years old pataas. Regarding po sa edad, yung ibig sabihin ko ng pataas, pwede po kayo magsadya sa mismong agency para malaman po ninyo kung po pwede pa po yung edad ninyo. Kasi meron pong mga nagme-message sa akin na 65 years old. Sad to say talagang masabi kong hirap pag 65 years old, depende na lang kung nandun na po talaga kayo sa abroad. Pero sa ganyang edad po kasi galing nasa Pilipinas po, mas mainam po na pumunta na lang po kayo sa agency. Tapos ito po ay bansang Austria. So yung kanila pong job description, ang hinahanap po nila is can work in minimal supervision, easy to work with and can easily adapt in work environment. So, kailangan flexible po tayo sa mga environment, lalo na po sa mga seasonal, mga winter, summer, autumn, spring, yan na po. Can follow instruction from the supervisor. So, kailangan din po ninyo sundin kung ano man po yung regulations or rules ng supervisor. Ang qualification po na hinahanap nila, a minimum of 3 years working experience is required. So, marami pong nagtatanong sa akin, ito po kailangan nila ng 3 years working experience. Ma'am, ako po ay 4 years working experience. Mas mainam po kung 4 years working experience kasi 3 years working experience lang naman po yung nahanap nila. So, para po sa akin, okay, basta meron po kayong kaalaman regarding po sa pagiging housekeeping or room attendant. Meron naman pong mga nagtatanong sa akin, ma'am, paano naman po kung 2 years or 1 year and 6 months lang po ako. So, sad to say, mas mainam po na kayo po mismo ang magpunta sa agency regarding po sa minimum working experience. Wag po kayo mag-alala kasi meron naman po mga agency na kahit po mas mabawa, lower than 3 years po ang inyong experience, 1 year, 6 months, basta po may alam po kayo dun sa housekeeping at room attendant at meron po kayong experience, meron kasing mga agency na talagang tumatanggap sila. Base rin po sa mga interview nila at talagang may alam kayo. Kasi kahit naman gaano kayo katagal, kung wala po kayong alam, lalo na po sa mga gamit, sa housekeeping or room attendant, di kayo flexible. Kasi maraming mga nag-a-apply na mga kasama ko dati. So, kahit 10 years ka pa or 25 years or 50 years ka pang nagtatrabaho, kung wala po kayong kaalaman regarding po dun sa ina-applyan ninyo, wala po. Hindi po kayo makakapasa interview pa lang. So, mas mainam po talaga na talagang may alam po kayo. At syempre, alerto po sa bawat tanong lalo na po sa interview. Candidate must be bachelor science degree holder in hospitality, tourism management, or similar fields. Yun po kailangan nila. Fluent in English and can understand basic German. So, kailangan din nyo din po mag-aral ng German. 3 years work experience in a 4-star hotel. So,
Yung regarding po sa German, pwede nyo pong tanungin or sasabihin naman po ng agency, parang siguro mag-aaral kayo dito ng OWA ng German or hindi natin alam. So, yun po. Yung kanilang agency is Provident Overseas Placement Agency. Provident o Provident. Di ko alam paano sabihin to, no? Pero ilalagay ko na lang po dito yung pinaka-spelling para mapuntahan nyo din po. At yung kanilang address po is Unit B1 DNS Building, Fillmore Core, Arellano Street, Palanan, Makati City, Metro Manila. So kung familiar po kayo sa Makati City, pwede nyo na pumuntahan ito. Pwede nyo pong mapuntahan basta yung mga nasabi ko po na job description qualification ay pasok naman po kayo at willing naman po kayong mag-apply bilang isang housekeeping room attendant sa Austria. So wala pong information dito regarding sa salary. Pwede po kayong magsadya mismo sa agency sa lahat ng katanungan regarding po sa edad. Kasi 18 years old pataas. Regarding po sa mga qualification na hinahanap po nila, requirements, at syempre, kung magkano po yung salary, day off, ilang oras ang trabaho, yun po. Tapos, regarding po sa pag-aaral ng German, kasi kailangan nyo po dito mag-aral ng German. So, pag kasi may ibang lengguwahe, alam ko kasi sa OWA. Pero hindi ko lang alam, baka meron pang ibang, baka meron pa kayong ibang, bukod sa OWA, baka meron pa kayong pag-aaralan, ganyan. Kasi meron kayong basic na German. Pero mas mainam, habang nag-a-apply kayo, manood kayo ng mga YouTube, kasi meron mga doon. Tapos, mahirap kasi mag-aral sa libro. Pwede nyo basahin pero hindi mo alam kung paano i-pronounce. Kaya mas mainam din nanonood kayo ng YouTube para malaman nyo yung paano i-pronounce yung German sa English, sa Tagalog. Para mas makabisado ninyo at hindi rin kayo mahirapan. Regarding po sa mga katanungan yun nga po, sa mga edad, sa mga work experience, mas mainam po na magtanong po mismo or puntahan nyo po mismo si agency. Mahirap po kasi yung mag-agent po kayo, marami kasi, alam natin, no, talagang sa atin yung maghahanap pa tayo ng agent para utusan, ganyan, tapos paparaan tayo, para ma-scam tayo. Mas mainam po at talagang tip ko lang po sa inyo at ina-advise ko lang po sa inyo na kayo na po ang mag-apply, kayo po yung magsadya mismo sa agency para po hindi po kayo ma-scam at lahat po ng katanungan ninyo, wag po kayo mahiya, lahat po ng katanungan ninyo, pwede nyo po tanungin sa agency para malaman ninyo kung pwede kayo mag-apply or hindi. Ngayon kung hindi, marami pa pong agency dyan na po pwede po kayo makapag-apply. Marami din pong bansa ang nag-hiring ngayon, hindi lang po Austria, may Hong Kong, iba-iba pa po. At marami din pong trabaho ang nag-hiring ngayon taon na to. So, meron pa po tayong June ngayon, may July pa. So, bawat buwan, meron naman pong mga new opportunity po para sa atin dyan po sa Pilipinas na naghahanap po ng mga trabaho. Doon po sa mga wala pong budget para po mag-apply sa abroad. Mas mainam po nagpaglaan ng 6 to 1 year na makapag-ipon, makapagtabi 500 kada cut-off ng sahod ninyo para in the next year, makapag-apply kayo. Kasi sa totoo lang po, talagang gagastos po kayo. Requirements, pamasahe, picture, medical, magastos po talaga ang pag-a-apply ng abroad. So, para po malaman ninyo at yun po kasi realidad ng mga magiging OFW or OFW. Kahit na OFW, kailangan pa rin pong gumastos. Ayan, so natapos na po tayo bilang isang housekeeping room attendant at sana po ay nakatulong din po ulit ako sa inyo. So, ngayong araw na to medyo nakapag-vlog ako dahil hindi tayo busy ngayon. So, kahit papano nakadalawang vlog tayo, sana po ay panoorin ninyo at wag po kayo mag-skip ng kahit na ano man po sa aking vlog para po wala po kayong makaligtaan, lalo na po sa mga legit agency. So, nilalagay ko po yun sa baba ng aking video. So, yun lamang po. At sa mga bago po nanonood sa akin, sana po ay panoodin niyo po
panoodin nyo pa po ako. At pwede nyo pong paulit-ulit yung aking video kung hindi nyo po masundan yung mga video or mga legit agency kasi nilalagay ko naman po yun sa baba. So, yun lamang po at maraming salamat.